Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series ng Hebrews. Tulad ng binasa ni Kuya Alan kanina, tayo ay mag-aaral ng Hebrews chapter 13 verses 7 to 19. So, ang gagamitin ko pong version ay English Standard Version na may konting MBB. And tulad ng mga sinasabi ko na dati sa ating pag-aaral ng Hebrews, isipin natin muna yung original na audience. Kung sino yung mga unang original na audience nung sumulat ng Hebrews. At pag naunawaan na natin ito, bakit niya ito sinulat, at para kanina ito sinulat, at dito natin mas ma-apply yung mga salita o yung mga konteksto na nandito sa ating verses. Pagkatapos ay titingnan natin how we can apply this sa ating panahon ngayon at kung paano din ito makakatulong sa ating pananampalataya. So ang audience dito, as always, ay yung grupo ng mga early Christians nung panahon nito, di ba? Yung panahon yung naisulat yung Hebrews. Sila yung mga dating Hudyo na dahil sa kanilang bagong pananampalataya, they were being persecuted. They were being oppressed ng maraming Hudyo sa paligid nila. Maging yung kanilang mga kamag-anak ay nilalayuan sila. And they were tempted to shrink back or bumalik dun sa dati nilang paniniwala. Ito yung sinabi sa Hebrews 10:39. They are tempted to shrink back and to return dun sa safety and comfort ng Old Covenant at nung kanilang Old Temple rituals. So sa ating pag-aaral ngayon, instead of shrinking back, ang ginamit dito ng author ay hindi shrinking back, kundi looking back. Tulad nung sabi sa verse 7, sabi niya, remember your leaders. He's encouraging or inuutusan niya yung mga fellow Christians to look back and remember yung kanilang mga previous leaders. Sinong mga leaders yon? Sabi niya sa verse 7, those who spoke to you the word of God. So basically, ito yung kanilang mga first evangelists, yung mga missionaries na nag-share sa kanilang gospel. Ito yung mga unang mga pastors na umalalay sa kanila at nanalangin para sa kanila. Maaaring kasama dito si Pablo na unang nagturo sa kanila at nag-share ng gospel. Now, bakit gustong ipaalala ng author sa kanila yung kanilang mga leaders? What's the point, di ba, ng remembering their leaders? Sabi dun sa verse, sabi dun, consider the outcome of their way of life. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So ideally, ito naman talaga yung dapat na ginagawa ng mga tagasunod or mga members ng isang congregation na they will consider yung kanilang mga leaders at tutularan nila yung kanilang pananampalataya. Kung paano ang ating mga leaders, as they imitate Christ, we also imitate them. Tulad ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 11 verse 1. Pero nung sinabi niya dito na consider the outcome of their way of life and imitate their faith, sa MBB ang sabi doon, di ba, isipin ninyo kung paano sila namuhay. Ang sabi dito, consider the outcome of their way of life. Hindi lang ito about kung paano sila namuhay. Nung sinabi ditong outcome, yung word na outcome means finished product, di ba? Ito yung outcome. Ito yung end of the process. Ito yung last step dun sa process, your last action. Or last action dun sa buhay ng kanilang leader. So consider the outcome of their life nung inyong mga early leaders. Ano ba yung kabuuan ng kanilang buhay at hanggang sa dulo ng kanilang buhay,
Tingnan ninyo, paano ba sila namuhay at paano ba yung kanilang pananampalataya. At sa kanilang sitwasyon bilang mga oppressed and persecuted group, napaka-importante nung last action ng isang Kristiyano. Yung leader ba nila, if they gonna consider, yung leader ba nila held on to his faith hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay? Yung last action ba, yung outcome ba ng kanilang mga leaders ay nagresulta sa pagkakakulong or pagkakabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya? Yung last words ba ng kanilang leader are words of assurance and faith sa Panginoong Jesus? Or baka kabaligtaran, baka dahil sa kahirapan, yung last action ng isang leader ay bumalik na dun sa dating paniniwala. So sinasabi niya dito, consider your leaders na nagpatuloy sa pananampalataya hanggang sa huli, hanggang in the face of death. And ultimately, sinasabi niya dito, yung mga leader ninyo na nagpakita that Christ is their only comfort in life. But more importantly, up to the point of death, sila yung inyong tularan. Imitate their faith. And I believe some of their leaders ay ganun nga yung situation. Hindi maganda yung kanilang situation dahil sa kanilang pananampalataya. Sabi sa verse 3 ng chapter 13, kung ausog lang tayo ng konti, sabi sa verse 3, sabi doon, remember those who are in prison, as though in prison with them, and those who are mistreated, since you are in the body. So meron silang mga kapatid na nasa kulungan, meron silang mga kapatid na mistreated, na hindi maganda yung pakikitungo sa kanila. And I believe some of them, if not most of them, are their leaders. Na ito yung pinapaalala, gustong ipaalala nung author dun sa kanyang mga audience, itong mga leaders na ito. Kasama na rin dito si Pablo na maaaring naghihirap ngayon sa panahon na ito nung nasulat yung book na ito na naghihirap sa kulungan. They're also mistreated tulad ng sabi sa Hebrews 10:32-36 kung babalikan natin yung verses na yon. So kung ganun nga yung sitwasyon and yung stand ng kanilang mga leaders, then they should by all means imitate their faith. At ano naman ang implications nito para sa ating mga leaders sa panahon ngayon? Dahil sa atin nakatingin yung bawat kapatiran, they are observing our way of life. They are imitating our faith. Nai-encourage ba natin yung mga taong tumitingin sa atin? Sa ating pagsasalita, nabibigyan ba natin sila ng encouragement and motivation? Huwag natin gawing dahilan yung kapatid, tumingin ka lang kay Kristo. And that's true. Lagi ka tayong titingin kay Kristo. Pero wag mong idahilan yon bilang scapegoat para hindi ka tingnan o para hindi tingnan ng isang kapatiran yung pamumuhay mo na hindi naayon sa pagiging isang leader o sa pagiging isang Kristiyano na umaasa kay Kristo. Totoo na kay Kristo dapat tumingin ang lahat ng Kristiyano. That all of us should look up kay Christ. Tulad ng sinabi dito sa verse 8. Pero hindi sana mangyaring tayong mga leaders pa ang nagiging kasiraan ng iglesia at katisuran ng mga kapatiran. So we need to look up. Sabi sa verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Siya yung object of our faith. We look up to Christ and we imitate our leaders who follow Christ. So anong connect ng verse 7 sa verse 8? Kasi kung babasahin natin yan ng dire-diretso, parang naiba yung topic, parang nasegue siya. Naiba yung topic ng author from remembering their leaders to the attributes of Christ.
At mas maunawaan natin yung connection yan kung isasama natin yung verse 9. Sabi sa verse 9, do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, which have not benefited those devoted to them. So tulad ng sabi sa verse 9, some of them are being led away by diverse and strange teachings. May mga kumakalat na sari-sari at iba't ibang mga katuruan. Some of them are old, maybe some of them are new teachings na naririnig nila. Kasama na dito yung katuruan na may kinalaman sa food or sa pagkain. At ang utos sa kanila is do not be led away. Huwag silang patangay. At magagawa nila yon kung aalalahanin nila yung kanilang mga past and original na mga Christian leaders na nag-share sa kanila nung nag-iisa ng original and only message of the gospel. Tulad ng sabi sa verse 7, madali nilang madidistinguish kung ano yung mga kumakalat na maling katuruan, kung aalalahanin nila kung ano yung tamang katuruan na narinig nila from their early church leaders. It would help them to look out and guard their hearts from false teachings. Kung aalalahanin nila yung kanilang mga previous leaders at yung kung ano yung katotohanan na turo nila. So sa verse 9, sinasabi niya sa mga Kristiyano sa panahon na ito to look out. At sa panahon ngayon, we also need to be very vigilant in looking out sa mga ganitong mga leaders. Sa panahon ngayon, syempre marami pa ring mga faithful Christian leaders. Pero marami ding mga Christian leaders ngayon na sa simula pa lang, sa kaunti pa lang na sinasabi, alam mo na scammer, alam mo na bogus, alam mo na false teachers, like yung mga prosperity preachers. At yung mga teachers na ginagamit yung pangalan ni Kristo para lamang yumaman at sumikat. Meron namang mga leaders and teachers na malalaman mo lang na bulaan pagkalipas ng mahabang panahon. Tapos pagdating sa dulo, ay ganito pala siya. Hindi pala siya tunay na Kristiyano. Tulad ng sinabi sa Matthew 24:13. But the one who endures to the end will be saved. Papasok na naman dito yung warning or yung utos ng author na consider the outcome of your leaders. How they exit yung kanilang buhay. Because if they did endure to the end, then there's a very strong possibility that they are true Christians. And because Jesus Christ is the same yesterday and today and forever, ibig sabihin, the gospel and its message is the same yesterday, it's the same today, and it will be the same forever and ever. Hindi magbabago yung mensahe ng gospel o yung sakripisyo at pagkamatay ni Kristo, yung ginawa ni Kristo na pag-ibig at kabutihan para sa atin. So that any teachings na marinig natin that are diverse and strange, apart from the original gospel na narinig natin, alam natin that they are false teachings. Sabi pa doon, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, which have not benefited those devoted to them. Yung point ng author dito, kaya niya sinabing grace, not foods, ay para ipaalala sa kanila na yung lakas at tibay ng isang Kristiyano ay hindi nakukuha sa pagsunod sa kung anong dapat kainin at kung hindi dapat kainin. Na sinasabi niya na hindi ito nakukuha sa pagsunod dun sa kautusan o sa law.
Our strength, our hope, and our assurance and salvation ay hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa biyaya or grace na dulot ng ginawa ni Kristo. So not by foods, not by our own strength, not by our own wisdom, not by performing, but by trusting in our Savior and His grace. Not by foods, which have not benefited those devoted to them. That's the failure of the law na pinupunto dito nung sumulat. Na yung lumang batas tungkol sa pagkain at mga ritual para maging malinis at mga katuruan tungkol sa mga bagay na marurumi, itong mga batas na ito may affect the body. Yes, pwede silang maging healthy. Pwede silang di kumain ng mga maruruming bagay. It may affect the body, but it does not change the soul. So anong dapat gawin? Ang dapat gawin, so we look to the Lamb outside the gate. Verses 10 to 13. We look to the Lamb outside the gate. Umpisahan ko sa verse 10. Sabi dito, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Sabi sa MBB tayo may isang dambana at ang mga paring naglilingkod sa sambahan ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambanang ito. Ano yung dambanang tinutukoy dito? So mula pa sa simula ng Book of Hebrews ay pilit nang ipinapaliwanag at pinapakita ng author how far superior, how far better ang Panginoong Jesus kaysa sa kahit na sino at kahit ano pa mang bagay sa mundo. At ang kanilang pananampalataya kay Kristo has better and sure promises. Lagi niyang kinocompare yung kanilang lumang paniniwala sa bagong pag-asa na nakita nila at natagpuan nila kay Kristo. Pinapaliwanag ng author kung paanong si Kristo ang katuparan ng nakasulat sa kautusan at permanenteng solusyon sa kanilang pagkakahiwalay sa Diyos na hindi kayang gawin o hindi magagawa ng temporary effect ng pagsunod sa kautusan. Sa isang banda, alam ng author na nauunawaan siya ng kanyang mga Christian audience na dahil nga ito ay mga dating Hudyo, hindi na niya ito kailangan pang palalimin or ipaliwanag. Kaya parang isang verse lang ang sinabi niya tungkol dito. Dahil alam niya na mauunawaan ito ng kanyang audience. Na ang dambanang tinutukoy dito ng author ay yung dambanang ginagamit dun sa Day of Atonement. Ang tawag dito sa kanilang salita is Yom Kippur. Yung Day of Atonement na nagaganap once a year where they offer sacrifices for the sins of all the people. Now, ano yung kaibahan ng mga sacrifices na nagaganap on the Day of Atonement at yung pangkaraniwan na sacrifices or animal sacrifices na ginagawa nila sa pag-aalay ng hayop? Well, normally, kung ikaw ay mag-aalay ng isang kambing or tupa or trigo para sa iyong nagawang kasalanan, yung pagkatay at yung pag-aalay at yung pagsunog ng alay na yon ay gagawin ng isang paring Hudyo. Merong part ng hayop or ng grains yung mapupunta dun sa priest, dun sa paring Hudyo. Hindi yun bilang bayad. Yung part na yon ay para talaga sa kanila as their inheritance. Dahil sila yung lahi. Sila yung lahi na hindi tumanggap ng land inheritance nung ibigay sa kanila yung promised land. Kaya para sa kanila, yung yung isang parte ng animal sacrifice na iniaalay para sa Diyos. So yun nangyayari sa normal animal sacrifices. Pero on the Day of Atonement, hindi ganon. Sa Day of Atonement, ito, sinabi natin kanina, ito yung pag-aalay for the sins of all the people. At dahil sa dami, at dahil sa karumihan
ng buong bayan ng Israelita o ng buong bayan ng Israel, yung buong hayop ay kailangang sunugin with nothing left for the priest. Walang natitira, walang kinukuha yung paring Hudyo para sa kanyang sarili on the Day of Atonement. Sa araw na yon, papasok yung punong pari isang beses isang taon sa tambana ng dakong kabanal-banalan or Holy of Holies kung nasaan ang presensya ng Diyos para dalin yung dugo ng hayop na yon at iwisik doon sa dambana ng Holy of Holies. Punong pari lang ang pwedeng gumawa nun. Punong pari lang ang pwedeng pumasok, wala nang iba. Pagkatapos nun, yung hayop ay lalabas ng tolda that symbolizes yung pag-alis ng kasalanan away from the people. Pagkatapos ay susunugin yung buong hayop outside the gate. At walang kahit sino, pari man o punong pari, ang pwedeng kumain ng kahit anong hayop na ipinasok sa dambana ng dakong kabanal-banalan on the Day of Atonement. Ito yung dambanang tinutukoy sa verse 10, na kahit ang mga paring naglilingkod sa sambahan ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambanang ito. Pero, dahil kay Kristo, it is the same altar, it is the same dambana na binuksan para sa bawat isang na kay Kristo. At lahat ng nananalig sa Kanya ay nagkaroon ng kalayaang pumasok sa dambana ng dakong kabanal-banalan. Kung dati, kahit yung mga paring naglilingkod sa sambahan ay hindi maaaring kumain ng mga hindog sa dambanang ito, ngayon, dahil kay Kristo, lahat ng nananalig sa Kanya ay nagkaroon ng karapatan and privilege to eat and partake sa tupang inialay bilang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan as our only Day of Atonement. Yun yung ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Kung dati, ito ay isang napakahirap na proseso. Ngayon, yung hirap at kamatayan ay dinanas na ni Kristo. Ginawa ni Kristo ng buong puso para sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ito yung clear implication ng verse 10. Tulad ng sinabi sa John chapter 6 verses 53 to 57. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang dugo, ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Hindi ito isang parang cannibalism nung narinig ninyo na kakainin yung laman ng Panginoong Hesus. Inihahantulad dito na naman yung Panginoong Jesucristo. Inihahantulad niya yung kanyang sarili sa isang tupang inialay para pambayad ng kasalanan on the Day of Atonement. Kung yung mga hayop na inialay dati sa Day of Atonement ay hindi na pwedeng kainin dahil sa karumihan ng hayop na yon. Itinuring na itong marumi at hindi na karapat-dapat din sa presensya ng Diyos, kaya rin inilalabas na siya ng gate. Si Kristo, ang ating Panginoon na tagapagligtas, who is a better sacrifice, pagkatapos niyang akuin, pagkatapos niyang angkinin ang lahat ng kasalanan ng tao, He remains fully acceptable. He remains 100% clean, 100% life-giving, worthy of our trust, worthy of our worship. At yung kanyang pag-ibig at biyaya ay sapat para sa lahat. Enough to satisfy our every need. Enough and mighty to save lahat ng tao at lahat ng nananampalataya sa Kanya. That's why we have this Lord's Supper sa ating harapan na pagsasalusalusahan
natin siya bilang tupang inialay. Ito ay seryosong sakramento na nagagawa lang natin dahil kay Kristo na inialay para bayaran yung ating mga kasalanan. Kaya hindi rin lahat ay maaaring mag-partake sa Lord's Supper. Dahil ito ay exclusive lang para sa mga nakipag-igsa na kay Kristo. Or else, kumakain ka at umiinom ng hatol laban sa iyong sarili. So after making this point, lalo pa itong nagkaroon ng sense nung isinunod ng author yung verses 11 to 13. Sabi doon, verse 11, "For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy places by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore, let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured." So ikinumpara na naman dito si Kristo sa hayop na inialay on the Day of Atonement. Sinasabi niya dito na kung paanong na yung hayop na inialay on the Day of Atonement ay laging inilalabas ng bakuran ng Jerusalem, ganun din. So Christ was taken outside to a place of reproach and defilement kung saan siya ay ipinako at namatay. Pinatitibay niya dito yung kanyang point na si Kristo yung final sacrifice who offered himself once a year but once and for all. Early Christian sa panahon niya. At ito rin yung kailangan nating motivation for us to continue in following Jesus. So bakit kailangan mamatay ni Kristo? Dahil walang katubusan ng kasalanan kung walang tupang inialay. Yung buhay ng Panginoong Jesus is the price to pay para lubusang mabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. And to what goal? Sabi sa verse 12, to sanctify the people through His own blood. Sa Tagalog, para tayo ay pabanalin, para tayo ay ibukod, para tayo ay linisin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. The goal ay para mabago yung ating kalagayan o yung estado from guilty to holy, from death to life, from hopeless people to a chosen people, to a holy nation, and to a people belonging to God. And because we belong to Christ, ang sabi sa verse 13, therefore, let us go to Him outside the camp and bear the reproach He endured. Let us go to Him. Puntahan natin siya. Sundan natin siya. Let's be followers of Jesus. Yung author is pointing out yung mga bagay nito sa mga believers na ang isang Kristiyano ay meron lang isang direction. At yung direction na yun yung pinpoint niya. Let's go to that direction kung nasan si Kristo. Ito ay malamang dahil yung iba sa kanila ay maaring naguguluhan pa. Paiba-iba pa ng desisyon o paiba-iba pa ng isip. Kasi nga sila ay mga dating Hudyo at napapalibutan ng mga Hudyo. Yung iba ay minsan siguro nagiging tagasunod ni Kristo, pag nahihirapan nagiging Hudyo. And pabalik-balik. Sinasabi niya dito, hindi ganon. Ang isang tagasunod ni Kristo, hindi ganon ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay meron lang isang direksyon. At ito ay patungo kay Kristo. At kung ikaw ay Kristiyano, meron ka ring isang direksyon lamang. Hindi ka na dapat bumabalik dun sa dati mong kasalanan. Hindi ka na rin dapat paulit-ulit na nadadapa sa parehong kasalanan. Hindi pwedeng pag Sunday ang direction mo ay BBCC, pero sa ibang araw ang direction mo ay kasalanan, ang direction mo ay sabungan,
or sugalan, or beer house, or kung ano pa man yan na uri ng kasalanan. Hindi pwedeng iba yung direksyon mo pag linggo, hindi pwedeng iba yung direksyon mo pag hindi araw ng linggo. Ang isang Kristiyano ay meron lang isang direksyon. So let us go to that one direction that points to Christ, that points to the Lamb outside the gate. Isang direksyon lang. Isang direksyon lang dapat ang buhay mo papunta kay Kristo. Saan yung direksyon na yon? Direksyon papunta saan? Sabi sa verse 13, outside the camp. Outside the camp, kung saan, it is there. It is outside of their comfort zone. Going outside the camp means leaving everything behind para sumunod kay Kristo. It's leaving their homes, leaving their security, leaving their earthly possession, leaving yung puso nila na nagmamahal sa kamunduhan. Even leaving their identity as a Jew. Dahil nung nakipag-isa sila kay Kristo, they're no longer Jews, no Greeks, nor Gentiles. They are no longer one with the people. They are now one with Christ, one with the Lamb outside the gate. Verse 13, and bear the reproach he endured. Sinasabi dito ng author na ang pagsunod kay Kristo ay may kasamang pagtitiis, pagtsatsaga, maging pagtanggap ng masasakit na salita, ng reproach. Na kung si Kristo, who is our Lord, our Master, ay dumanas ng hirap at kahihiyan inside and outside Jerusalem, don't expect that the people will treat His followers any better. Sinasabi ba ng author na yung buhay Kristiyano ay puro pagtitiis, puro kahirapan? Well, sa sitwasyon ng mga early Christians dati, maaring ganun. Di natin alam kung gaano kahirap yung situation nila. Na yung kanilang religious rules can easily turn into judicial laws. Na kaya nga may nakukulong dahil sa ibang pananampalataya. Dahil pwede nilang gawing batas yun. Ganong kahirap yung sitwasyon nila na pag nakaroon sila ng ibang pananampalataya o pag lumipas sila ng pananampalataya, pwede silang makulong. Pwede silang usigin, pwede silang pahirapan, pwede silang botohin. At pwedeng gawin sa kanila ng mga Pariseo kung ano yung gusto nilang gawin ayon sa kanilang sariling mga batas. So following Jesus may not be easy. Sa panahon dati, sa panahon ngayon, well, it may not be easy. But it's worth it dahil may verse 14. Sabi sa verse 14, for here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Ito yung ating better inheritance. Ito ay isang katotohanan na nagbibigay ng encouragement sa mga believers na kung ano man yung iiwan nila dito sa lupa, dahil sa pagsunod nila kay Kristo, well, kung ano man yung iiwan nila, di rin naman ito magtatagal. Mamamatay din naman sila, or iiwan din naman nila yun. Pagdating ng Panginoong Hesus, lahat naman ng bagay dito sa mundo na temporary ay mawawala. Possession, relationship, or kung ano man na pinangahawakan natin. Lahat yun ay mawawala. The only logical choice, if we want eternal life and eternal reward, is to become follower of Christ. Sabi sa verse 14, but we seek the city that is to come. Ito yung city na nabanggit dun sa Hebrews chapter 11, verse 10, tsaka verse 16. Sabi sa verse 10, for he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. And sabi sa verse 16, it is a better country that is a heavenly one. Alam nung mga Hudyo na yung kanilang lupa, yung tinitirikan ng kanilang bahay sa mga panahon sa panahon noon, hanggang sa panahon ngayon, yung lupa na ito ay binigay sa kanila ni Yahweh bilang inheritance mula pa sa panahon ni Abraham.
Ang tawag nga nila sa kanilang bayan ay Promised Land. Dahil ito ay pangako ni Yahweh para sa kanila. Ito ay talagang para sa kanila. At sinasabi ngayon ng author that there is a better Promised Land. There is a better city than the city of Jerusalem. And there is a better inheritance na naghihintay sa bawat isang tagasunod ni Kristo. Yung kanilang bayan ng Israel ay pangako ng Diyos sa kanila. Nakuha nila yon mula sa tagumpay ng kanilang pakikipaglaban sa mga digmaan. They fought their way to obtain the promised land. Yes, kalooban ng Diyos na mapa sa kanila na yon, but still, they fought their way para makuha yon. Now, there is a better promised land. Yung bago at mas mainam na bayan na naghihintay at ibibigay ng Diyos sa lahat ng tagasunod ni Kristo. Ito ay siguradong makukuha natin. Dahil itong better inheritance and better promised land ay hindi natin kailangang pagtagumpayan sa laban. Dahil ito ay napagtagumpayan na ni Kristo. Para sa atin, para sa bawat isang nananampalataya sa kanila. His battle, our blessing. Lahat ng yon, all that, and a lot more, and a lot better inheritance, dahil kay Kristo, should give us all the reason to offer yung sacrifices of praise sa Kanya. Verse 15, the vertical sacrifice or the sacrifice of praise. Verse 15, through Him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge His name. Sabi doon, through Him, through Jesus, our mediator, our high priest. At dahil kay Kristo, alam natin na nakakarating at naririnig ng Diyos yung ating panalangin, na nagiging katanggap-tanggap yung ating prayers, yung ating papuri, yung ating sacrifices, yung ating offerings, yung ating worship, papunta sa Diyos. Through Him, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. Baka hanggang ngayon ay iniisip nyo pa rin, ano ba yung saysay nung praise and worship? Ano ba yung saysay nung pag-awit ko sa Diyos? Tawag pala dito ay sacrifice of praise. And let's talk about sacrifices muna. So bakit pa kailangan ngayon ng sacrifices kung si Kristo na nga yung final and ultimate sacrifice? Well, sa Old Testament, people offer animal sacrifices para maging acceptable sa Diyos at para mapatawad yung kanilang kasalanan. Dahil sa ginawa ni Kristo, syempre, hindi na natin kailangan gawin yung mga ganitong sacrifices or animal sacrifices. Pero yung idea of sacrifices, although in a different way, ito ay magpapatuloy. Maaring ito ay magpatuloy hanggang sa langit. Ito ay applicable pa rin hanggang ngayon. Pero hindi na sa pamamagitan ng pagpatay ng hayop, kundi sa pamamagitan ng living sacrifice, not through a dead animal, but through a living human sacrifice. Romans 12:1, I appeal to you, brothers. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So balik tayo sa sacrifice of praise. Ngayon alam na natin na magpapatuloy yung idea of sacrifices. Balik tayo sa sacrifice of praise sa text natin. Yung mga sacrifices daw na ito, yung sacrifice of praise, sabi sa verse 16, makikita natin yan, sabi sa verse 16, for such sacrifices are pleasing to God. So pleasing to God pala yung ating sacrifice of
praise. Yung boses ko pala na parang, tuta na naipit sa pinto na umiiyak. Ito pala ay pleasing to God kapag umaawit ako ng papuri sa Diyos. Anong mga bagay yung ginagawa mo? Anong mga bagay yung mga ginagawa natin na masasabi natin, yung ginagawa ko na to is pleasing to God? Let's think about it for a moment. Anong mga bagay yung masasabi natin na ginagawa natin, ay itong ginagawa ko na to, this is pleasing to God? Walang masyado, di ba? There are very few things or mga ginagawa natin na maiisip natin that this is pleasing to God. So bakit mo sasayangin this very good opportunity na makagawa ng isang bagay na alam mo na pleasing to God sa simpleng pag-awit at pagpupuri sa Diyos? Baka hanggang ngayon, tahimik ka pa rin habang yung ibang kapatiran ay nag-aawitan at nagpupuri sa Diyos. Hindi mo ba alam, that's the very good way to waste a good opportunity to please God. Sabi pa sa verse 15, that is the fruit of lips that acknowledge His name. Fruit of lips. That's from Hosea 14, chapter 14, verse 2. Na nagpapakita na kahit sa Old Testament, God was not pleased in dead animal sacrifices, but a living and a speaking relationship with His people. Ginamit dito yung metaphor na fruit or prutas, na dapat ito ay matamis, fruit of the lips. And sa Old Testament, they offer yung first fruits of their harvest sa Diyos. Pero ngayon, we offer, instead of fruits, instead of animal sacrifice, instead of first fruit of our harvest, we offer fruits of our lips sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang biyaya at kabutihan. Baka sinasayang natin yung first fruits of our lips. Siyempre, tuwing umaga, pagising natin, this is the first fruits of our lips. Para ba sa Diyos yung unang buka ng ating bibig tuwing umaga? Papuri, pasasalamat at padalangin ba ang unang lumalabas sa bibig natin? At pag-araw ng linggo, ginagamit ba natin yung fruits of our lips para makisabay tayo sa pag-awit ng papuri kasama ng kapatiran? So we offer to God the fruits of our lips as a sacrifice of praise. Now, kung merong vertical sacrifice, meron ding horizontal sacrifice. And I call this partnership. Partnership with fellow Christians. Verse 16. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Sa panahon ng mga early Christians, kailangan nila to do good and to share what they have with one another. Kailangan nilang magtulungan, lalo't-lalo nang wala silang tulong na makukuha sa ibang Hudyo. Dahil hindi na nga sila tinuturing na Hudyo. Sila na lang na magkakapatiran kay Kristo. Yung inaasahan ng author ng book na ito na magtulungan. Kaya malinaw yung paalala dito ng author ng buhay ng Kristiyano bilang buhay ng isang tagasunod ni Kristo ay hindi lang nagpupuri, hindi lang nananalangin, hindi lang nag-aaral ng Biblia habang hinahayaan mo yung isang kapatiran mo na nahihirapan, na nagugutom, na kaya mo naman palang tulungan. O kaya naman ay may sakit or malungkot na kailangan mo namang kumustahin at kausapin. Kaya nga sinasabi niya dito, do not neglect. Baka nakakalimutan ninyo sa kabisihan nyo sa ministry, sa kabisihan nyo sa ibang bagay. Baka nakakalimutan nyo na yung pagtulong sa kapatiran.
Huwag niyong kakalimutan na magtulungan. Tulad ng sabi sa verse 16, share what you have. And every time we share ourselves, yung ating oras, yung ating resources, yung ating pera, kung ano man yung meron tayo, yung ating ulam, ito yung literal na ibig sabihin ng sacrificing. It means giving up and giving away something na galing mismo sa atin para makatulong sa iba. Hindi dahil hindi natin kailangan yung mga bagay na ito, lahat tayo may pangailangan. Pero dahil kailangan natin, pero kailangan din niya. And we care for one another. It's about saying, kapatid, eto, ikaw naman. Kapatid, mauna ka na. Kapatid, sa'yo na to. Mas kailangan mo to kaysa sa akin. Sabi doon, such sacrifices are pleasing to God. So sacrifice of praise and sacrifice of doing good and sharing what you have, these sacrifices are pleasing to God. So kung iniisip nyo, ano ba yung magagawa ko that are pleasing to God? That's 2 points para sa'yo na pwede mong gawin. And then there's another sacrifice, the relational sacrifice or submission, verses 17 to 19. And I read, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Verse 18, pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. I urge you more earnestly to do this in order that I may be restored to you sooner. Obey and submit. Medyo hindi ako komportable na preach yung part na to kasi parang magiging favorable sa akin bilang inyong leader nasabihin to obey and submit dahil ako ay isa sa mga elders. Pero this is God's word. Hindi natin ito pwedeng baliwalain, hindi rin natin ito pwedeng laktawan. Isipin niyo lang din na yung utos na ito ay hindi lang applicable para sa akin. Ito ay applicable mula kay Pastor Derek hanggang sa mga deacons, sa lahat ng inyong mga leaders dito sa iglesia. So minsan, sa aming kagustuhan na sa bawat kapatiran, bawat miyembro ng iglesia to obey and submit sa kalooban ng Diyos o sa utos ng Diyos para sa kanila. Minsan hindi na ito nauunawaan ng ibang tao, lalong ng isang kapatid na maaaring nagpapatuloy sa kasalanan o namumuhay sa kasalanan. Pero dapat ninyong tandaan, kami man ay inyong mga kaibigan, our first job as your leaders is not to be your friend, but to be your shepherd. To be your shepherd. To guide you and lead you. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng maging magkaibigan. Siyempre, yun yung gusto natin na bawat isa sa atin ay magkakaibigan. Magkakapatid nga tayo, di ba? Ang gusto ko lang sabihin, if it comes to the point that we need to impose obedience and submission, friendship must be set aside to give way sa shepherding. Kahit na alam namin na madalas, it can be the end of that friendship. Kahit na alam namin na madalas, dahil sa process ng shepherding ay kasama yung discipline, madalas nawawala o natatapos na doon yung pagkakaibigan.
Ang sabi sa verse 17, ito yung ginagawa namin, not to end our friendship, for we are keeping watch over your souls as those who will have to give an account, as those who will have to give an account. Pag mayroong isang bata na sobrang kulit, sobrang harot, hindi siya nakikinig dun sa mga sinasabi ng ibang matatanda. Tapos nakita yun ng ibang tao. Tapos ano sasabihin ng mga tao na yun? Sino ba yung magulang niyan? Di ba? It's the same idea. Pag mayroong isang miyembro ng iglesia na alam ng mga tao na yun ay miyembro ng BBCC, pero nakikita nila na ito ay nagpapatuloy sa kasalanan, anong sasabihin nila? Anong iisipin nila? Saan bang church yan? Sino ba yung pastor niyan? Sino ba yung dapat na nagtatama dyan at nag-aalaga ng kanyang pananampalataya? Bakit hindi siya pinagsasabihan? Accountable kami doon ng kaunti. Pero we are accountable big time sa kung ano yung sasabihin ng Diyos sa amin. Kung paano namin siya ginabayan. How we became shepherd dito sa miyembro na ito. Nung nagkasala si Eva, sino yung hinahanap ng Diyos? Si Adan. Dahil si Adan ay accountable para kay Eva. At kung magkakasala ang isa man sa inyo, bilang mga leaders ninyo, kami ay accountable para sa inyo. Kaya dapat kaming makialam. Actually, hindi lang kami nakikialam. Kung hindi nyo alam, hindi lang kami nakikialam. Inaalam talaga namin. Ano ba yung nangyayari sa inyo? Kumusta ka na ba? Ano na ba yung estado ng buhay na ito? Ano na ba yung, nasa na ba nagtatrabaho si kapatid na ito? Ano na ba yung estado ng relationship nung mag-jowa na to? Kumusta na ba yung pamilya ng miyembro namin na ito? Inaalam namin yung ganitong mga bagay because alam namin that we are accountable para sa inyo. Kaya huwag kayong magugulat kung kakausapin namin kayo tapos maririnig nyo, ang dami palang alam ni Pastor tungkol sa mga nangyayari sa... May mga ganun eh. Parang natutulala. Paano mo nalaman yun? Secret. Madami kaming alam. Hindi yun para lang watch over your souls. Namin ang nangyayari, hindi naghahanap lang kami ng butas o naghahanap kami ng maipipinta sa inyo. Hindi dahil naghahanap lang kami ng mga miyembro na dapat disiplinahin o dapat nang tanggalin sa membership. Inaalam namin yung nangyayari sa inyo so we can watch over your souls. Yung aming pakikialam sa inyo is because we actually care para sa inyo. We care sa relationship ninyo sa church. We care sa relationship ninyo sa Diyos. We care kung si Kristo pa ba ang nasa gitna ng inyong pamilya. We care kung si Kristo pa ba ang Diyos ng inyong buhay. At nung maging members kayo ng iglesia, kami yung mga unang tao na nanalangin para sa inyo. Kami yung unang nagmahal sa inyo. So wag na wag ninyong iisipin that we take pleasure sa pag-aalis ng miyembro ng isang iglesia. Kami yung unang nasasaktan pagdating dito. Kasama na dyan yung spiritual parenting na laging nagpapaalala at nangungumusta na paulit-ulit din naming pinapaalala sa inyo yung ating church covenant na inyong pinirmahan. Pinirmahan niya yun, walang pumilit sa inyo. I hope walang pumilit sa inyo na pirmahan yung church covenant. At maaaring masabi namin, when it comes to shepherding, maaari namin masabi yung mga bagay na mahirap marinig. Pero kailangan ninyo itong marinig for your own good. Sa iba na hindi tinatama, sa ibang mga anak na hindi tinatama ng mga magulang, itatama namin kayo kasama yung inyong mga magulang na hindi nagtatama sa inyo. It includes sacrificing for you, serving you, praying for you, and planning our lives. Hindi lang para sa amin, nakasama kayo. Because you are part of our lives bilang inyong mga
You are part of our lives bilang inyong mga leaders. Kaya pag nagplano kami ng bakasyon, huwag niyong iisipin na nagpapakasarap lang. Bago yung magbakasyon, si Pastor Derek, isipin niya, ano ba yung iiwanan niya? Paano ba yung congregation? Bago yan pumunta ng Singapore, titingnan niya, ano ba yung mga gawain na may iwanan niya. At kung kami naman ay magkamali, by all means, sabihan ninyo kami, itama ninyo kami. Dahil hindi rin naman kami perfectong mga leaders. So, hindi lang mga elders ang leaders ninyo. Huwag niyong kalilimutan ang sakripisyo at paglilingkod ng inyong mga deacons. Taas muna nga ang kamay ng lahat ng mga deacons. I want to see your hands. Taas yung kamay, lahat ng deacons. Merong hindi nagtataas ng kamay. Taas yung kamay. Tingnan ninyo yung mga kamay na nakataas na yan. Those are your deacons. Baka hindi nyo sila kilala. Baba na po. Obey and submit sa kanila. Dahil sila ay mga leaders ng church. Huwag sanang naming mababalitaan na binabaliwala ninyo yung kanilang pagtatama, yung kanilang mga sinasabi. Sa simpleng pagpapalipat ng usher, ng deacon of usher, sa mga nakaupo sa maling upuan, minsan nagkakasubukan na sa ganun eh. Pag pinalipat kayo ng upuan ng deacon of ushering, lipat agad. Obey and submit. Walang na yung kung ano-ano pang sinasabi. Yung last row na yan, para sa kaalaman ng lahat, para lang yan sa mga pamilya o mga nanay, tatay na merong anak or toddler na maaring makadistract kung paupuin sila dito. Lahat na tayo ay papanoorin na lang natin si Dorcas. Kaya yan nasa likod for a purpose. At yung pinakalikod na yon, bawal ding maupo doon. Ang umuupo lang doon ay ushers. Kaya pag umupo kayo dyan at pinaalis kayo ng usher, huwag kayo magagalit dahil hindi kayo dapat talaga nandun. Ang luwag dito, may mga upuan pa na magpatuloy na magkaroon kami ng clear conscience and desire to act honorably in all things. Pray for us dahil we also depend on your prayers para sa amin. Pray for us dahil kailangan namin ng panalangin. At sa aking mga fellow leaders, elders and deacons, at sa iba pang mga acting as leaders, I always pray for you. Tandaan ninyo yan. Sa lahat ng inyong sakripisyo sa ministeryo, some of you, you are serving the Lord kahit walang nakakakita sa inyong ginagawa. Hindi ito magiging sekreto habang panahon, and the Lord will reward you. He will reward all your sacrifices. Maaring kapos sa material na bagay yung isang leader o mahirap sa buhay. But your greatest treasure and inheritance ay wala sa mundo na ito. And some of our leaders may be underappreciated sa kanilang ginagawang ministry. One day, sa pagbabalik ng Panginoon, Christ will complete your joy and nothing else would matter. So kapit lang, fellow leaders. Kapit lang kay Kristo. Let's continue to do the work of the Lord with joy and diligence. Dahil alam natin that the same reward or the same Savior will be the same reward na tatanggapin natin pagdating ng panahon. And that Christ will be our only joy. Bilang conclusion, we follow Jesus, our Savior, rejected by the world. Ganon din naman, the world will reject us bilang kanyang mga followers. Pero dahil yung identity natin ay hindi na nakakabit sa ating social status or sa ating religious rituals, but in our association with Christ, yung focus natin is now set
towards a better city, towards a better inheritance na kasama si Kristo. That city ay naging better lang dahil kasama natin si Kristo. Any other city na wala si Kristo is just another city. Pero yung nag-iisang lugar na kasama mo si Kristo is always a better place. Dahil dito, yung buhay natin ay nagiging isang living sacrifice sa ating pagpupuri, sa ating pagtutulungan, sa ating masayang pagsunod at pagpapasakop kay Kristo at sa ating mga leaders at sa ating ginagawang pananalangin, pangungumusta at pagtulong sa bawat isa. Lahat ng ito, these are acceptable and pleasing sacrifices sa Diyos. Bawat pag-aalala, bawat sacrifices, obedience, and submission. Lahat na ito ay nakasentro kay Kristo. Kay Kristo na hindi nagbabago yesterday and today and forever. Because Christ is the object of our faith, He is unchanging. Yung ating commitment at yung ating patuloy na pagsamba sa Kanya should also be unchanging today and forever. Let's pray.